This is not merely procedural. This arrest order upholds the mandate of the Senate to safeguard the well-being of Filipinos. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya mahanap-hanap ng Office of the Sergeant at Arms. Ang anino ng buong pamilya niya ay hindi na rin makita. Sa mga sinight in contempt, tanging ang di umanong accountant ni Alice Guo na si Nancy Gamo ang nasa kustodya na ng Senado. Kaya sa mga missing in action pa rin, magpakita na kayo. Hindi mabubura ng inyong pagtatago ang katotohanan. At Mayor Alice Guo o Guo Huaping, kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino. Ang titibay na ng ebidensya. Nakakainsulto sa mamamayan na ginamit mo ang nasyonalidad namin para magpayaman, manloko, at magpasok ng mga pogo na puro krimen ang dala sa bansa. Ang nakakatakot, mukhang konektado talaga si Guo Huaping sa mga mas malalaking sindikato. Friends, let me show you this image from the Anti-Money Laundering Council. Ang kumpanya ni Alice Guo, ang Baofu, ay may direktang transaksyon sa joint account ng 2 tao. Ang isa si Yu Zhengkan, na incorporator ng Hongsheng, ang pogo na ni-raid sa Bamban, Tarlac. Ang kasama niya sa account ay isang na Hong Jiangyang. Who is Hong Jiangyang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential advisor puno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund the Hongsheng, the raided Bamban Pogo. At ito pa, si Hong Jiangyang ay incorporator ng Full Wind Group of Companies, kung saan incorporator din si Gerald Cruz, na isa sa mga incorporator ng Pharmally Biological. The same Gerald Cruz na incorporator din ng Pogo na Brick Hearts, na ang mga papeles ay natagpuan sa Bamban. Sabi ko nga, mukhang one big happy Pharmally pala itong mga Pogo at Pharmally members. Baka nga itong Pharmally pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Puwera biro, our Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will continue to dig deeper. Hindi po kami hihinto hanggat matunton at maputol ang mga ugat. Latest dyan sa Banban at kumusta yung ginagawang paghahanap ng mga otoridad kay Mayor Guo? Ng Bamban, pero talaga nga hindi pa rin nga lumilitaw itong si suspended Mayor Bamban na si Alice Guo, at kung saan nga ay naniniwala itong nakaupo ngayon na acting mayor na si Mayor Leonardo Anunciacion na hindi pa rin nakalalabas ng bansa itong si Mayor Alice Guo. Naniniwala si Bamban acting Mayor Leonardo Ding Anunciacion na hindi pa rin nakalalabas ng bansa si Bamban suspended Mayor Alice Guo. Anya, posibleng nagtatago pa rin ito dahil sa usapin na kinakaharap at tungkol sa illegal Pogo Hub. Pero kung siya ang tatanungin, dapat nang harapin ng kanyang kaalyado na si Guo ang patawag na pandinig sa Senado para sagutin ito ang maraming nakabimbing na katanungan sa kanya. Pero depende pa rin ito sa desisyon ni Alice Guo kung lalantad siya o hindi. Anya, huli lang niyang nakita at nakausap ng una nitong pagharap sa Senado si Guo. Pero pagkatapos ito ay hindi na nasundan hanggang sa palitan nito si Guo bilang acting mayor ng Bamban. Akin nalalaman, hindi ko alam kung nasaan ngayon ang aming mayor. 1 month and a half, last kong na kausap. Pero hanggang ngayon, wala na akong alam kung nasaan siya. Nasa sa kanya yun eh. Pupunta siya o hindi kasi wala akong control doon. I'm not, wala akong control. I'm not being
control that yung kanyang decision. Paliwanag pa nito, wala siyang alam na may mangyayaring illegal POGO operation sa Bamban. Ang nag-approve ba, anya nito, ay si Mayor Alice Guo at never na rin siyang papayag na magtayo pang muli ng POGO hub sa Bamban. I'm not the chief executive kasi ang nakakaalam dyan, si Mayor Alice Guo. Kasi kaya hindi kami pabor sa POGO, sabi nila nagkaroon ng illegal activities. So paano naman ang bayan ng Bamban, kawawa naman ang bayan ng Bamban, naging superstar sa buong mundo, napakaliit na bayan. Ayon naman sa ilang residente na supporters ni Guo na nakatira malapit sa farm, marami anya na nagawa si Guo sa kanilang bayan, partikular ang libreng school supply sa mga kinder hanggang grade school student at libreng cake para sa mga senior citizen na nagdiriwang ng kaarawan. Pero ang pakiusap lang din nila, lumitaw na rin ito sa pagdinig sa Senado kung ano talaga ang totoo na ibinabato sa kanya. Samantala, nakikita naman ng ilan sa mga kababayan sa Bamban ang poster at karatula na tanda ng pagsuporta nila kay Alice Guo. Samantala, sa 8 binigyan ng arrest order, tanging ang accountant pa lang na si Nancy Gamo ang naaresto nito lang Sabado na sumailalim na sa medical examination ng Senado. Habang bigo pa ring makita ang kapatid ni Guo na si Wesley, Sheila at Simen, maging ang sinasabing magulang nila na si Wan Xiong Guo at Wen Yilin at si Dennis Lacson na POGO representative. Ng detention room at may mga ipagbabawal ba ang Senado sa oras na maaresto ang pamilya Guo? Dating daycare center ang detention facility na nirefurbish noong nakarang taon para gawing detention room dahil sa pagdami ng mga resource person na pinapatawa ng contempt at pinaaresto ng Senado. Nasa loob ito aaga ng Senate compound, halos tapat ng Senate building at katabi ng Senate Security Unit ng Philippine National Police. Pagpasok sa loob ng detention room, mayroon itong sariling palikuran, lababo, 3 bunk beds at air condition. Hanggang 8 tao ang kapasidad ng kwarto. Mayroon din itong water dispenser at lalagyan din ng dining table. Ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms sa OSA Chief Retired Lieutenant General Roberto Angcar, papayagang bumisita anumang oras ang immediate family at abogado. Habang papayagan din bumisita ang mga kaibigan, ngunit tuwing office hours lamang at dadaan sila sa mahigpit na vetting process at screening. Aga tiniyak ng opisyal na ligtas ang suspendidong alkalde sa kustodiya ng Senado sa oras na maaresto. Here I can assure her security 24/7. I've done it before. I was commander before, and I assured the people within my area of the responsibility that they are safe. So this is na kulungan. This is only detention. Eh kung kulungan, ano yan nakarehas yan. Wala namang rehas yan. It's only a detention facility. Nakita ko naman, may aircon nga yung iba nga, wala nga aircon. Comfortable naman sila May toilet and bath naman dyan, may water. Depende sa ano mo, sa standard mo. Kung hotel type, hindi sa hotel type. But they're comfortable naman. Hanggang sa ngayon, ipinag-utos ni Senate President Francis Cheese Escudero na pag-aralan yung rules kaugnay sa pagdadala ng gadget sa loob. Batay kasi sa Senate rules, bawal ang cellphone sa detention room at tanging cellphone ng OSA ang maaaring gamitin ng mga nakadetining resource person.